Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ang last topic natin sa journal ay ang General Journal. Merong 4 na klase ng libro, ang Cash Receipt Journal, ang Cash Disbursement Journal, General Journal, tsaka ang Ledger. Ngayon, ito ang pinakahuli nating topic, ang General Journal sa lahat ng journal. Ang Cash Receipt Journal, ang Cash Disbursement Journal at ang General Journal ay magkakaiba. Ang General Journal ay may mga documents siya na kailangan para i-record siya. Ang Cash Receipt Journal ay ang documents na kailangan sa Cash Receipt Journal ay ang resibo. Ang Cash Disbursement Journal, ang documents na kailangan ay ang para may record ay ang tinatawag na disbursement voucher. So simulan natin. Ito yung mukha ng General Journal. So meron siyang natawag na column na date, particulars, debit credit. Usually ang date nito ay ang katapusan at makikita nyo debit credit siya. Ayan yung mga nire-record nila dyan sa General Journal. At meron tinatawag na summary ng General Journal. Ayan yung mga accounts, ito yung mga amount, at may tinatawag din na summation o total sa bawat summary ng General Journal. Tingnan natin ang loob kung anong mga nire-record nila sa General Journal. Ito makikita niya. Ang una ay OCR Rice Trading, Sales Rice Trading, to record sales. Ayan ang debit credit niya. Ang nature kasi ng business na to, pag bumili sila ng bigas, kanina na pinakitaan natin sa AH Shoppers, sa Cash Disbursement, nagkaroon sila ng rice trading. Debit siya, tapos meron tayong tinatawag na cash in bank na credit. Ang sales nila hindi ibinebenta, kundi ang paraan na pagbebenta nila ay through utang. Pinauutang nila yon. So wala namang involved na cash, kundi utang. Hindi parehas ng cash disbursement, merong cash na involved. Ang cash receipt may cash na involved. So, ito ay utang. So, hindi siya pwedeng isulat sa cash receipt tsaka cash disbursement kasi nga utang. So, isinusulot siya sa General Journal. So, makikita nyo, pinautang yung mga bigas sa bawat isa. Kaya ang utang ay nadagdagan, kaya nasa debit siya. At ang credit, ang sales, naka-indent siya. So, makikita nyo, ang credit, ang sales na nasa credit. At ang explanation, merong explanation to record sales. So, ang sales through utang o account receivable o account current receivable. So, ang susunod na transaction, ang petty cash MSO o CR, to record transfer or loan. So, hindi naman to walang involvement na cash. So, sa General Journal siya ay sinusulat. Nag-transfer lang siya ng loan. Ito rin, to record adjustment entry. Kung gaya ng mga sinasabi ko, kung may mga correction or adjusting na ginagamit, dito sinusulat sa General Journal. Balik tayo, licenses and permits, fuel, oil and lubricants, advances to officers and employees, to record closing of cash advances, CA. So makikita nyo, sinulat dito yung closing ng kanyang cash advance. Nagbibigay tayo sa mga officer ng cash advances para gamitin nila sa paglalakad ng mga permit
o ginamit siguro sa sasakyan na bumili ng gasolina. So, debit credit. Pero sa pag-release ng cash advances, makikita natin ito sa cash disbursement journal na kung saan ang debit ay ang advances to officers and employees. Pagkatapos, ang credit ay cash in bank. Kaya dito, na-debit natin yung mga gastos, yung mga licenses and permit, isa sa mga account ng gastos, fuel, oil and lubricants, isa sa account ng gastos, at ginamit natin ang advances to officers and employees sa credit. So, makikita mo, closing siya. So, kung ang debit sa cash disbursement na advances, tsaka general journal na advances to officers, mako-close na siya. Kaya tinawag na dito sa general journal na closing of cash advances. Tapos, ganun din uli ang to record sales ng kanilang bigas. Ito rin, loan payable, interest from borrowing, cash in bank, to record payment to land bank. Ang record nito, ang pinaka documents na kailangan dito ay yung tinatawag na credit advice o na makikita mo sa bangko na binibigay nila. Ito, hindi natin na i-record sa cash receipt o cash disbursement journal kasi nga ito direct deduction sa kanilang account doon sa bangko. So, hindi natin mai-record sa cash disbursement even though na cash in bank na credit. Pero ito may credit advice na directly dineduct sa kanilang account. So, isa ito sa mga accounting entries sa general journal. So, marami pang iba na regular na ating nire-record. Ang usually na nire-record natin ay yung tinatawag nating depreciation. Expenses niya, isa sa mga regular item na journal entry sa general journal. So, debit credit siya. Makikita nyo, ganun din ang sales uli. Ito rin isa sa mga account na ginagamit o sa sinusulat sa general journal ay yung to record ADA. Ito na naman yung advice to debit account na direct deposit sa bangko. So, pag direct deposit, hindi natin na-issue ng resibo. Kaya wala tayong tinatawag na documents. So, diretso itong nadideposit. So, cash in bank. So, cash on hand. To diretso siyang de-debit sa ating account. Kaya nga tinatawag na ADA. Advice to debit account. So, makikita nyo ang mukha ng general journal kung ano yung mga sinusulat. May mga explanation din siya. Ito to record disbursement, dismembership, to record steel check, gawa ng steel check na binabalik natin ang steel check. Sa disbursement ay nag-issue tayo ng cheque, pero kung ang supplier hindi niya na encash sa loob ng 6 na buwan o I think 6 na buwan, so ibinabalik natin. So yung dating credit na cash in bank sa disbursement ay ginagamit natin na cash in bank na sa debit. Dinedebit natin yung cash in bank o ano man yun. So isa siya sa mga item ng sinusulat natin sa general journal. Ang steel check, ang depreciation, ganun din yung sinulat natin na pagbabayad sa utang na direct credited, debit credit o credit na account na utang natin.
Ganun din yung closing ng cash advances ng officers, adjusting entries, saka mga closing entries or anong entries na kailangan natin na i-adjust ay kailangan dito isulat sa general journal. So makikita nyo ang general journal, ang mukha ng general journal. Ito yung summary. Yung summary niya. Ito yung usual na debit account. Usually, mga liabilities at saka OCR, account depreciation. So makikita natin, no? Pag wala siya sa, hindi maisulat sa cash receipt journal o sa cash disbursement journal, dito natin isinusulat sa general journal para makasama siya sa ating financial statement o financial report. So maging familiar kayo sa account na to o sa journal nito kung ano yung mga accounts na ginagamit natin para hindi kayo malito. Basta hindi gumagamit ng cash, dito natin ginagamit. At saka yung mga direct deposit, parehas nito. At saka yung steel check na binabalik yung cheque. At yung direct na pagbabayad ng utang. Ayan. So even though na may mga cash in bank siya o cash on hand na account, pero hindi naman diretsong ginagamitan ng resibo o disbursement, dito natin isinusulat sa general journal. So hanggang dito na lang siguro mga ka-bookkeeper. Thank you.